nandito dahil gusto kong makipag-ayos. Ayusin na natin yung problema natin ng magkasama. Mahal pa rin naman kita eh. Pero pagod na ako. Konti na lang baka maubos ang pag-ibig ko para sa'yo. Okay na nga yan. Hindi ka aalis. Wala akong pake, ha? Nasa peligro ang buhay ng anak ko. Kaya kung gusto mo akong barilin, go! Sige, pumapayag na ako sa gusto mo. Tutulungan kitang mahanap si Lara sa isang kondisyon. Kapag nakuha na natin si Lara, magpapakalayo tayo. Ang ayoko lang, kung onsein mo ko. Kasi kapag ginawa mo yun, pati ang anak mo, idadamay ko. Kasi ang dami niya ng pinagdaanan. Malalagpasan na ito. Pagdasal na lang natin sa fighter na fighter si Lara. Nanay ka ng Diyos, diba? Siguro naman, nagigets mo kung ano nararamdaman ko. Sana matulungan mo ako. Lara is doing very well at hindi na siya nagsi-seizure and she's now in stable condition. Thank God she's okay. So, what was that about, Bessie? So, ibig sabihin ba nun, you're willing to share your daughter with Ofelia? Siyempre, dapat sa akin umuwi si Lara, Nay. Sa tagal ba naman ng panahon na niloko nila ako? Aasa pa ba sila na ngayon pa ako aatras sa laban? Si Ofelia ang dapat ang problema, Ma. Dahil asawa ko ang ama ni Cindy. Kaya mas may karapatan ako sa bata kaysa sa kanya. Tandaan mo rin, hindi pa nahuhuli si Janet. Alam ko yun at wala akong pakialam. Nay, ipaglalaban ko yung karapatan ko para kay Lara. Karapatan ko bilang ina niya. Mas madali ako makakakilos kung ako lang mag-isa. Paano kapag nahuli ka, Aber, ha? Anong gagawin natin? Kilalang-kilala na nila mukha mo. Not anymore. Oo, sige Francis. Tawagan mo na lang kami kung may bagong balita. Okay, salamat. Hindi pa rin ba nakikita si Janet at si Digoy? Pare, nahirapan sila maghanap dun sa dalawa eh. Bigla na lang nawala, parang bula eh. Oscar, naniniwala ako hindi lumalayo yung dalawang yan. Nandyan lang yung tabi-tabi. Tsumitsempo lang uli yun kay Lara. Palagay ko, pare, gumagawa na naman ng plano yun. Balikan tayo nun. Kaya dapat, pare, lagi tayong handa. Buti nga eh. Bantay sarado si Bessie tsaka si Ofelia sa kanya. Kahit pa paano, panatag ang loob ko. Pare, huwag kang mag-alala. Ginagawa naman nila lahat para mahanap yung dalawa eh. Dapat lang. Sa dami ng kaso ni Janet, hindi matatahimik ang pamilya kung hanggang di nabubulok yung babaeng sa kulungan. Kahit nasa kulungan na yun, hindi niya pa rin isusuko si Lara sa inyo. Alam mo, Oscar, sa mga ginawa ni Janet, hindi ako makakapayag na ipaglaban niya ang karapatan niya kay Lara. Kahit sabihin pa niya, siya ang tunay na ina. Good evening. Pak, alam na. Baby, wait mo ako dyan. Nandito na si Mommy. Oh no. Ang babaeng walang matres. Si Bessie. Halika dito. Halika. Aray! Sakit! Mami, excuse me po, emergency. Yun ah. Hindi pa magaling yung sugat ko, no? Pasalamat ka, hinila kita. Munti ka makita ni Bessie. Ha? Hindi niya rin naman ako makikilala, no? Ang ganda-ganda kaya ng disguise ko. Oh, tara na. Kunin na natin si Bagets. Anything wrong? Wala, Ma. Hindi lang masyadong maganda yung kutob ko eh. Si Ofelia. Huh?
tawagin mo? Si Andrew, Nay. Kasi hindi maayos yung pagpapaalam niya sa akin kanina eh. Nag-aalala lang po ako. Nag-away kayo? Hindi naman, Nay. Kaya lang ho, yung huling usap kasi namin, ang sabi niya, lalayo daw muna siya. Nang sa ganun, mapag-isipan ko ng mabuti kung ano ba talaga yung nararamdaman ko. Namimiss mo siya. Oo. Nasanay na rin kasi ako na palagi kong kasama si Andrew eh. Alam mo, anak, talagang mahirap kalimutan ang katulad ni Andrew. Nakita ko kung paano siya nagpursige sa'yo. Ginawa niya lahat para ipakita sa'yo kung gaano kanya kamahal. At ang nakakalungkot doon, eh kasi kung kailan wala na siya, tsaka ako naman na-realize na mahal ko pala si Andrew. Pero alam mo, tama nga siguro kung aayusin mo muna yung buhay mo bago ka magpakita sa kanya. Para maibigay mo sa kanya yung sarili mo ng buong-buo. Yun na nga yung mahirap doon na eh. Sobrang laki na ng parte ng puso ko si Lara. Hindi ko alam kung kaya bang tanggapin ni Andrew yung pagmamahal na kaya ko lang ibigay sa kanya. Wait naman si Andrew, anak. Lahat dyan maiintindihan niya. Bessie. Ophelia, ano ginagawa mo dito? Hindi ba dapat kasama ka ni Lara? Kanina kasi sumilip ako dun sa kwarto. Tapos nakita ko kayong dalawa magkasama. Eh, ayoko naman kayo istorbohin. Eh, sinong kasama ni Lara ngayon? Lara, anak. Miss na kita. Na-miss mo ba ako? Huwag kang mag-alala. Alis na rin tayo dito, ha? Hoy! Muna kausapan yung anak mo. Hindi naman sasagot yan. Ano ka ba? Nabasa ko kaya sa tabloid na kahit comatose, nakakarinig pa rin. Tsaka, mas mabilis daw gumaling pag laging kinakausap. Hoy! Mabilis tayo mahuhuli kapag nagdadrama pa kayo dyan. Tara na! Maka-pressure naman to. Hintay mo na yan. O, sige na. Tulungan mo ko dito. Daming nakakabit eh. Tulungan mo nga ako. Sige na, ako na dyan. Sige na. Tingnan mo, baka dumating sila, Bessie. Sige. Bilis. Dahan-dahan naman. Baka mamaya masaktan yung anak ko, ha? Kaya natin magpadali. Tara na. Escape na tayo. Tara na. Bilis. Let's go, baby. Bilisan mo. Yan naman ang sinasabi ko kapag binibigay mo yung responsibilidad sa ibang tao eh. Sana lang talaga walang nangyaring masama kay Lara. Oy, Bessie, teka nga. Hindi mo ba naisip kung sana sumusunod ka sa schedule? Sana hindi nangyayari to? Ophelia, ikaw ang wala sa tabi ni Lara sa oras na napag-usapan natin. Sana man lang hinintay mo akong makalabas. O baka naman kasi napapagod ka ng alagaan si Lara. Ano? Bawiin mo yan sinabi mo, alam mong hindi totoo yan. Pwede ba tama na? Tumigil na kayong dalawa, mamaya na kayong magsisihan. Ang maganda nito, puntahan natin si Lara sa kwarto. Kinukutuban ako eh. Lara? Lara, anak? Anak? Lara? 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 Nasaan si Lara? Doc? Doc? Nurse! Asan ba kayo, Doc? Doc!
Nilipat niyo ba siya ng ibang kwarto? Dinala niyo ba siya sa mga tests? Dok, ano ba? Bakit hindi kayo sumasagot? Nasaan yung anak ko? Ophelia, minahon ka. Paano ko hihinahon niya nawawala nga yung anak ko? Tumawag kayo sa security. Ipasa lahat ang mga possible exit points. Hello, Leandro. Relax ka lang, sure ball na to. Konting tiis na lang sa bahay na tayo. Netling Queen, anak. Konting kiri na lang. Malapit na tayo makalabas. Papunta na ako. Leandro, nawawala si Lara. Hindi mo ba ako narinig? Ang sabi ko, nawawala si Lara. Nawawala ang anak natin. Paano nangyari yun? Di ba dalawa kayo nagbabati sa bata? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pwede ba pupunta ka na lang dito? Hindi ko na alam kung ano gagawin ko, Leandro. Pakiramdam ko merong kumuha sa anak natin. Okay, papunta na ako. Gamitin mo naman yung utak mo. Ayoko mapurnada yung pagtakas namin dito ng anak ko, ha? Hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng basta-basta na lang mawala ng ganun si Lara. Oo nga eh. Ako rin malakas ang kutob ko. Pakiramdam ko may kumuha sa kanya. Nasaan yung batang yun? Anong gagawin natin? Bessie, ano nangyari? Asan na si Lara? Iniwan niyo ba siya mag-isa? Si Ophelia kasi yung nagbabantay nung nawala si Lara. Oy, teka lang naman, Bessie. Anong gusto mo palabasin? Ako may dahilan kaya nawawala yung bata? Sino ba huling kasama? Ako ba? Di ba ikaw? Eh di ba oras mo ng pagbabantay yun na nawala si Lara? Kaya huwag mo akong sisisihan, kasalanan mo yun! Tumigil nga kayo sa mag-aaway niyo. Hanapin na lang natin ang anak natin. Tansya ko, ang pumuha nito si Janet at si Digoy. May kinalaman dito, sigurado ko. Sa panganib na naman ng apo ko. Kawawa naman si Lara. Tumilos na tayo. Tatawag lang ako security. Dali. Dito lang muna kayo. Sisiguraduhin ko lang walang trouble sa baba. Mabuti pa nga. Anak, okay ka lang ba? Sorry kung nahagard ka, ha? Huwag ka mag-alala. Pagkatapos nito, ilalayo na kita sa kanilang lahat. Para hindi na tayo kailangan magtago. Hindi ko nahayaan magkahiwalay pa tayo muli. May kikitang security sa baba. Sa ibang daan tayo. Ika. Doon tayo. Dahan-dahan. Ingatan mo yung anak ko. Bilis. Sir, hinala namin may kumuha sa kanya. Naka-alerto na mga securities natin sa mga exit doors. Maigpit na rin ang pag-discharge sa mga pasyente. Sir, naniniwala kami matinik na kriminal yung kumuha sa kanya. Sir, kawawa naman yung anak ko. Hindi siya makasigaw, hindi siya makakilos, hindi siya makasigaw ng tulong, sir. Hindi naman na tayo magpapalabas ng mga batang pasyente. May mga nagmamonitor na rin sa CCTV ng mga suspicious activities. Sir, maraming salamat. Ako sigurado lang, hindi sila makalabas ng ospital. Leandro. Huwag kang titigil para hindi tayo mahalata. Diretso ka lang. Kapag sumbong na siya sa security, sigurado mahirapan na tayo makapag-French exit. Kaliwa, kaliwa. Bilis! Bilis! Bilis, bilis! Leandro, balitaan ko yung nangyari kay Lara. Anong sabi ng security? Naka-alerto na sila. Gagawin lang lahat para mahanap si Lara. Ano pang hinihintay natin? Ba't di natin tulungan maghanap? Teka, parang nakita ko si Digoy at si Janet eh. Sana dead may ni Leandro yung pagkakita niya sa akin. Feeling ko kasi nag-eye-to-eye contact kami. Leandro, pare, sigurado ka ba? Hindi makakapasok yung ospital yung dalawang yan. Daming nakabantay na pulis sa baba. Sigurado mamumukhaan nila si Digoy at si Janet.
Ikaw magsabi sa mga security, matinik yung dalawang yun. Leandro, sigurado ka bang iisa-isahin natin yung mga kwarto dito sa ospital? Bukas pa tayo aabutin yan. Wala akong pakialam kahit halugugin natin itong buong ospital. Mahanap lang natin si Lara. Sir, may report po kami natanggap. May batang pasyente po na walang malay na i-discharge. Pakiradyo, sabi mo kung papalabas eh. Sige po. Nasaan ba sila? Pupuntahan namin sila ngayon. Dito po, sir, sa West Wing. Paki-assist kami. Sige po. Radyo mo na rin, bilis! Po, yun o. Silipin ko lang. Nakaalis na sila. Pero iikutin daw nila yung buong ospital eh. Anong gagawin natin ngayon? Hindi na kayo naawa sa anak ko? Tingnan nyo nga, hirap na kami sa kondisyon niya eh. Pasensya na po kayo, ma'am. Kailangan lang po talaga namin i-verify ang identity ng pasyente. Parang kilala ko yung babae nila. Janet! Sir, sila po, ma'am. Sir, paki-verify po kung siya yung pasyenteng hinahanap natin. Hindi, babae ako eh. Sige, sir. I-release mo na sila. Sige po. Sige po, sir. Maghahanap pa rin po kami. Salamat, sir. Sige po, sir. Bro, asan na ba si Lara? Walang epekto yung pagdi-disguise natin eh. Paano natin may lalabas si Lara? Siguradong harangin nila eh. Janet, narinig ko ba yung sinabi ni Leandro? Ang mga batang walang malay lang daw ang aharangin sa ospital. So, ang ibig mo sabihin, kailangan gising ang anak ko para makalabas tayo? Eh kung gising siya, wala tayong problema. Hindi ka naman nag-iisip eh. Lara, anak. Gising ka na. Aalis na tayo. Paano yan magigising? Lakasan mo. Hina-hina. Anak. Anak, please, gising ka na. Para uwi na tayo. Baby. Baby. Baby, tulungan mo naman si Mami. Gising ka na para alis na tayo dito. Sige na, please, baby. Gising na. Baby, alis na tayo. O Janet, patay na yata yung anak mo eh. Ano patay? Hindi patay ang anak ko. Nakoma lang siya. Anak? Anak? Alam mo, wala na tayong choice eh. Kailangan ilabas natin si Lara kahit wala siyang malay. Paano naman? Mahuli nga tayo. Ano nga ba? Sandali. Anak? Anak, gising ka na. Baby? Baby? Janet, natin gawin. Ilalabas natin siya sa bintana. Nasisiraan ka na ba ng bait, ha? Ang taas-taas yan eh. Mas mataas pa yun sa dati natin hinulugan. Gusto mo na ba talaga mamatay ang anak ko? Ikaw, gusto mo bang lumabas dito na kasama ang anak mo? Bessie, Manu,
mawawala si Lara, hindi pa siya magaling, baka may masamang mangyari sa anak ko. Tahan na. Hinahanap na nila si Lara. Let's just pray for her safety. Bakit pa nangyayari sa akin to, Ma? Bakit pa palagi na lang akong nawawala ng anak? Saan ba ako nagkakamali? Saan ba ako nagkukulang? May mali ba sa pag-aalagang ginagawa ko sa anak ko? Anak, mabuti kang magulang. At lahat ng mabuting magulang nahihirapan. Iniisip nila kung hanggang saan ang kaya nilang magsakripisyo para sa kanilang mga anak. Hindi ko na kaya kung mawawala pa sa akin ulit si Lara, Ma. At mas lalong hindi ko siya kayang ibigay kay Ofelia o kay Janet. Maswerte si Lara dahil 3 kayong inang nagmamahal sa kanya. Pero kawawa din siya. Masyado na siyang apektado sa pag-aagawan ninyo. Ginagawa ko lang yun. Dahil pinaglalaban ko siya. Dahil mahal ko siya. Kung talagang mahal mo siya, iaayos mo ang buhay niya. Isipin mo kung hanggang saan mo kayang isakripisyo para sa kanya. Kaya mo bang umurong ng laban para sa ikatatahimik ng bata? Lara! Ay, sorry ho. Akala ko anak ko nawawala kasi. Ofelia, tama na. Itigil mo na yan. Pinapagod mo lang ang sarili mo. Nay, wala akong pakialam. Kahit ho isa-isahin ko yung mga pasyente dito, gagawin ko, mahanap ko lang ho si Lara eh. Pero kumikilos na si Leandro. Ang pinakamaganda natin gawin, maghintay muna tayo dito at magdasal. Nay, hindi ko naman ho pwedeng hayaan na lang sa iba ng paghahanap ng anak ko. Nanay ako eh, responsibilidad ko yun. Hindi mo siya pag-aari, Ofelia. Hindi siya bagay na pwede niyang pagpasapasahan at pag-aagawan. And then, alam mo, sa ginagawa niyang pag-aangkin sa kanya, lalong napapahamak yung bata. Teka, Nay, ano ba gusto niyo gawin ko? Gusto niyo isuko ko yung karapatan ko para sa anak ko? Ina ka na marunong magparaya. Ina ka na marunong magsakripisyo ng sarili niyang kaligayahan para sa anak niya. Kaya, Ofelia, kung talagang mahal mo si Lara, hahayaan mo nila maging matahimik ang buhay niya. Nay, yan si Lara. Ako lang makakapagbigay sa kanya ng masaya at simpleng buhay. Hindi si Bessie at lalong-lalong hindi si Janet. Bakit, Ofelia? Akala mo ba, pag nasa'yo na si Lara, tatahimik na yung dalawa? Sige, anong mas gusto mo? Patunayan sa sarili mo na mabuti kang ina? O ilagay sa bingit ng kamatayan ang buhay ng anak mo? Dahan-dahan naman. Ingatan mo naman yung anak ko, Degoy. Huwag kang mag-alala, Janet. Kayang-kaya ko tong anak mo. Oh, halika na. Teka lang. Ano ka ba? Janet, ang labo mo talaga. Kanina, gigil ka na makuha yung anak mo. Ngayon, nandito na tayo. Ikaw naman ang umaatras. Ano ba talaga gusto mo? Halika na nga. Teka lang, ibaba mo siya. Teka lang, masela ng lagay ng anak ko. Ano ka ba? Ingatan mo. Kita mo, wala na siyang aparato. Wala na siyang oxygen, wala na siyang dextrose. Baka mamaya kung ano nangyari sa kanya. Buti sana kung gising siya, masasabi niya sa atin kung ano masakit. Hindi ko, iwan na lang natin siya dito sa ospital. Ngayon ka pa aatras? Eh, malapit na tayo, oh. Ayan, oh. Palabas na tayo dito. Ate, wala pa rin malay si Lara. Saka baka mahirapan kayo makatakas dahil sa kondisyon niya. Ate, iwan mo na lang siya sa amin. Ayoko. Hindi ko iwan ang ako. Ayoko malayo sa kanya. Dami ko na sinakripisyo para na makasama ko si Lara. Anak, alam ko mahal na mahal mo ang anak mo.
Pero kailangan mo magsakripisyo. Nanay ka. Kung kinakailangan, iwan mo na si Lara. Gusto ko siya makasama pero hindi ko kaya itaya yung buhay niya. Ayoko mamatay ang anak ko. Di ba, Janet, ito ang gusto mo? Yung makasama mo ang anak mo. Tayo na lang aalis. May iwan dito ang anak ko. Janet, gusto mong makasama ang anak mo, hindi ba? Yun ang isipin mo. Gusto ko siya makasama ng buhay. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag lumala yung sitwasyon niya. Sisirain mong plano natin. Ito na, oh. Ito na. Malapit na tayo. Kasalanan ko to eh. Ako yung muli niyang kasama ng mga aksidente siya. Hindi, Janet. Aksidente ang nangyari. Gumising ka nga dyan. Huwag ka magpadala sa emosyon mo. Lumabang ka. Gusto mo manalo, hindi ba? Laban! Hindi ko kaya magsinungaling sa sarili ko at sa anak ko eh. Gusto ko mag-sorry sa kanya. Gusto ko sabihin sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Pero wala siyang malay eh. Hindi ko kaya ipaglaban yung gusto ko sa buhay ng anak ko. Hey, Janet, huwag ka nga magmalinis dyan. Madumi ka rin eh. Gagawin mo ang lahat. Papatay ka para makuha rin yung gusto mo. Oo. Masama akong tao. Pero kaya ko rin maging mabuting ina. At gagawin ko na yung tama para sa anak ko. Iiwan natin siya dito. Nakapag-desisyon na ako, Tigoy. Ang mabuting ina, marunong magbigay. At alam ko, Bessie, hindi man nanggaling sa sinapupunan mo si Lara. Kaya mo maging isang tunay na ina para sa kanya. Dadating ang araw, pasasalamatan ka ni Lara sa lahat ng mga gagawin mo. Sana nga, Ma. Dahil yung pangarap ko na magkaroon ng anak at ng buong pamilya, yun ang sinusuko ko. Mamili ka. Ang maging maligaya ka o ang kaligtasan ng anak mo. Mahirap para sa akin na isuko yung laban. Pero parang tama ka na eh. Mas mabuti na yung ako yung masaktan. Huwag ka sana magalit sa akin. Kung iiwan na naman kita. Promise mo sa akin ha. Na pagbalik ko, gigising ka na. Kayo po yung mga magulang na nawawalang pasyente, hindi po ba? Si Lara Almazan? Oo, kaming dalawang nanay ni Lara. Bakit ano balita sa anak namin? Lara? Paano naman ho nakabalik dito yung bata? Kilala niyo ba kung sino may gawa nito? Sila Janet at Tigoy ba? Hindi na mahalaga. Ang mahalaga ngayon, nandito na sila sa atin. Lara, tingnan mo. Gusto yung kahit na ginawa ng daddy mo. Cindy? Cindy, anak.